Mga sektor pang ekonomiya. Ang economics ay mahalaga upang matamo ang kaunlaran at ang mga sektor ng ekonomiya ay magkakaugnay na salik upang makamit ang kaunlaran ng bansa. Ang agrikultura ay isang agham at sining na may kinalaman sa pagpaparami ng mga hayop at mga tanim o halaman. Ito ay may kaugnayan sa lahat ng gawain na sangkot ang mga hayop at halaman. Kapag ang industriya ay nasuplayan ng mga hilaw na material, ito ang ginagamit nila sa paglikha ng mga yaring produkto na siyang bibilhin ng agrikultura. Ano mang kitain ng agrikultura sa pagtustos ng hilaw na material ay pinambibili nila ng mga yaring produkto ng industriya. Ang industriya ay ang sektor na gumagamit ng mga hilaw na materyales upang maging yaring produkto. Mahalaga ang industriya sapagkat ito ang nagkakaloob ng hanap buhay, kumikita ng dolyar ang bansa sa pamamagitan ng industriya. Nagpoproseso ng mga hilaw na materyales at nakakagamit ng makabagong teknolohiya na kapag susupply rin ng yaring produkto ang bansa upang makipagpalitan sa ibang bansa. Ang sektor ng paglilingkod o serbisyo ang isa sa tatlong uri ng industriya sa isang linya ng ekonomiya. Ito ang sektor na nagbibigay ng iba't ibang serbisyo sa mga negosyo at sa mga consumer. Ang serbisyo ay maaaring pagdadala, pamamahagi o pagbebenta sa consumer ng mga produkto mula sa producer, tulad ng nangyayari sa industriya ng turismo at paglilibang. Ang informal na sektor ay binubuo ng iba't ibang hanap buhay at negosyo katulad ng mga sari-sari store, karinderya, newspaper vendor, barberya, tubero, manghihilot at iba pa. Kabilang sa sektor na ito ang underground economy. Ang underground economy ay tumutukoy sa mga transaksyong pang-ekonomiya, mga uri ng hanap buhay at mga tao na kumikita na hindi nagkukwenta at hindi nakatala sa pamahalaan. Ang mga taong may ganitong uri ng negosyo o hanap buhay ay hindi nagbabayad ng buwis. Ang kalakalang panlabas ay tumutukoy sa palitan ng produkto at serbisyo sa pagitan ng mga bansa. Hindi matatagpuan sa isang bansa ang lahat ng kailanganin nito. Kailangan makipag-ugnayan nito sa ibang bansa upang makuha nito ang mga produkto at serbisyong kailangan na wala ito. Ang export ay ang pagpapadala ng mga produkto at serbisyo sa ibang bansa, samantalang ang import naman ay pag-aangkat o pagbili ng kalakal mula sa ibang bansa. Created using Powtoon.